O Diyos naming Ama, laging tapat ka, hindi nagbabago sa titrina. Namamalagi ang awat pagsinta, ang katapatan mo'y walang hanggan. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggap, tunay kang matapat hanggang wakas. Tag-ani, tag-ulan at sa tag-araw, buwan, araw at bituin kumikinang, nag-aawitan na may kasayahan. Katapatan mo, O Diyos, ay tunay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggap, tunay kang matapat hanggang wakas. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay. Ang pag-asa at lakas ay sumisilang, ang lahat na ito'y kaloob lamang. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggap, tunay kang matapat hanggang wakas. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa maganda at panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. At naway kasihan ninyo kami ng inyong mapagpalang presensya sa oras na ito ng aming pananambahan sa inyong dakilang pangalan. Ingatan at pagpalain din po ninyo ang aming mga kapatid na nasa kani-kanilang tahanan, na ang tanging hangad sa araw na ito ay papurihan ang inyong pangalan. Dinudulog po namin, Panginoon, ang inyong walang sawang pag-iingat sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa panahon na ito ng pandemya. Ipagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin ang tamang pangunawa upang lubos naming maintindihan ang inyong banal na salita na aming mapapakinggan sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tapat ang Diyos,
banayad sa pagkagalit. Ipahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos at ating kapwa at sa kapaligiran. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubus-lubusan. Aming Diyos, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Patuloy namin pinapupurihan ng iyong dakilang pangalan. Salamat, O Diyos, sa iyong walang hanggang kabutihan. Salamat, Panginoon, sa mga araw na patuloy mo kaming ginagabayan. Salamat, O Diyos, sa iyong pagpapala na walang sawang ipinagkakaloob sa iyong mga anak. Sa pagkakataong ito, Panginoon, ay nais po naming maghatid ng isang mataas na papuri, isang pagsamba na patuloy na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Kami, O Diyos, ay samahan niyo. Kami, O Diyos, ay pangunahan niyo. Kami, O Diyos, ay patuloy niyong paging dapatin sapagkat kayo ay nabibigyan ng kaluwalhatian sa isang pagsamba na puno ng pagpupuri, puno ng kabanalan, puno ng pagnanais na
kayo ay maitanghal. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ay kami patuloy na lumalapit sa iyo at nag-aalay ng isang wagas na papuri at pagsamba. Sa pagkakataong ito, Panginoon, ay amin din pong ipinapanalangin sa iyo ang mga kapatid namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Amin pong ipinapanalangin si TJ Acosta, si Christine, si Martina, si Alfie, si Prince G at si Prince Yol. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga kapatid naming ito na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Patuloy nga pong mahayag ang iyong pagpapala, ang iyong kabutihan, ang iyong kalakasan, ang iyong pangunguna sa kanilang buhay kasama po ng kanilang buong pamilya. Puspusin niyo po, O Diyos, ang kanilang buhay ng pagpapalang nagmumula sa iyo. Sila po'y inyong ingatan at ipagkaloob ang masagana na pagpapalang nagmumula sa iyo. Ganon din, O Diyos, ay amin pong ipinapanalangin ang mga kapatid namin na naghahanap buhay sa ibang bansa. Ang iyong pag-iingat, ang iyong pagsama ay igawad mo, Panginoon, sa mga kapatid naming ito. Samahan niyo sila sa mga araw na sila ay nakakaramdam ng matinding pagod o matinding kalungkutan, pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay. Kayo nawa ang magsilbing kalakasan. Kayo nawa ang magsilbing kaaliwan ng mga kapatid namin na naghahanap buhay sa ibang bansa. Dalangin namin, Panginoon, na sa kabila ng kanila pong kaabalahan ay gawin niyo pong matibay ang kanilang pananampalataya upang ito ang kanilang maging puhunan, ito ang kanilang maging kalakasan sa panahon na sila man din ay dumaraan sa iba't ibang mga sitwasyon o hamon sa kanilang buhay. Kami din ay patuloy na dumadalangin para sa aming mga kapatid na meron pong mga karamdaman. Itinataas po namin, O Diyos, ang bawat isa. Anumang uri ng karamdaman, anumang uri ng sakit, sa pangalan ni Jesus ay amin pong dinedeklara ang pagbibigay niyo po ng kalakasan, ng kagalingan, Panginoon. At higit sa lahat, O Diyos, alam namin na hindi lamang sa aming pisikal na katawan kami iyong pinapalakas, maging sa kabuuan ng aming pagkatao. Kaya kami ay patuloy na umaasa at nagtitiwala sa iyo na sa panahon na kami nakakaranas ng mga panghihina sa aming mga pananampalataya o sa kaligaligan sa aming mga kalooban, sa aming isipan, kayo ang magbibigay ng kalakasan. Kayo din ang magbibigay ng kagalingan, Panginoon, sa mga pusong sugatan, sa mga puso na nakakaramdam ng matinding pagod. Salamat, O Diyos, sapagkat kayo ang pinagmumulan ng kalakasan. Amin din pong ipinapanalangin sa iyo, Panginoon, maging ang aming mga gawain online, ang amin pong divine service, ang Bible study, ang prayer meeting at Sunday school. Dalangin po namin, O Diyos, ang mga gawaing ito. Kasangkapanin niyo po. Gawin niyo pong instrumento, Panginoon, upang maging daluyan ng kalakasan ng aming pananampalataya, ng pagpapatibay ng aming pananalig sa iyo, ng karunungan, Panginoon, sa iyong salita. Alam namin, O Diyos, na mapaghamon ang ganitong uri ng mga gawain sapagkat limitado ang amin pong pagkikita,
limitado ang interactive na komunikasyon nung amin pong discussion. Subalit alam namin, O Diyos, kung kami ay patuloy na magsasaliksik ng iyong salita, kayo ang magiging kasama namin. Kayo ang magbibigay sa amin ng karunungan. Kayo din ang magbibigay sa amin, Panginoon, ng lakas upang amin pong maunawaan ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit na sa ganitong uri ng aming pagsamba, ng amin pong mga gawain through online, hindi po limitado ang iyong kapangyarihan, hindi limitado ang pagkilos niyo, Panginoon. Kaya patuloy kaming umaasa na sa mga araw na dumarating, sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami naging bahagi ng gawain, ay ipaparanas niyo po ang iyong banal na presensya. Amin din po na ipinapanalangin sa iyo, Panginoon, maging ang kalagayan ng buong mundo. Kami ay umaasa, nananalig, O Diyos, na amin pong malalampasan, matatapos din, Panginoon, ang dulot ng pandemya ng COVID-19. Alam namin, O Diyos, na kami ay muling makapamumuhay ng normal, malayo sa pag-aalala, malayo sa takot, Panginoon. At muli naming mararanasan, O Diyos, ang sama-sama nasasamba, sama-sama na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy naming ipinapanalangin ang kalagayan ng buong mundo. Kayo nawa ang maghilom ng sugat, magpagaling ng sakit, Panginoon. At alam namin, O Diyos, na ito ay may hangganan. Kami ay tinuturuan mo lamang na maging matibay ang amin pong pananampalataya. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, ay amin din pong itinataas sa iyo, maging ang aming mga personal na kahilingan, mga panalangin, Panginoon, at dalangin din namin ang aming mga estudyante na mag-uumpisa na po ang kanilang, o nag-uumpisa na ang kanilang online classes, O Lord God. Dalangin namin na sila'y gawaran niyo po at patuloy na pagkalooban ng karunungan, ng kalakasan, Panginoon. Hindi nawa po ito magdulot ng stress sa kanila, kundi ito ay magdulot ng mga panibagong kaalaman at pagkatuto. At dalangin namin, O Diyos, sa lahat ng aming mga panalangin, mga kahilingan at pangangailangan, ito po'y isinasamo namin sa iyo. Ipinagkakatiwala po namin sa iyong banal na paanan, sa iyong banal na trono. Alam namin, O Diyos, na wala pong imposible sa iyo. Wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Sa anumang mga karanasan sa aming buhay, sa anumang uri ng mga pagsubok, anumang hamon, Panginoon, ang lahat ng ito ay kaya naming lampasan, kaya naming mapagtagumpayan. Dahil meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron kaming Diyos na hindi ka maiiwan kailanman. Kaya sa aming pong patuloy na pagsamba, ang aming hangarin, kayo naway mabigyan ng kapurihan at ng kaluwalhatian. Salamat, O Diyos. Ang lahat ng ito ay amin pong pinagkakatiwala sa iyo ng buong pananampalataya at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Masiglang awitan ang tagapagligtas, itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Hipan ang trumpeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Sa mga hinirang, ang utos ding ito'y nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika na aking narinig. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, sinaklolohan ka ng ika'y tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat, at sinubok kita sa Batis Meriba. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansay di dapat yukuran. Ako si Yahweh, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. May pagkain ako na handa sa iyo. Para po sa ating batayang talata, ating pong buksan ang Biblia sa aklat ng Henesis, Kabanata 1, 26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malalaki o maliit." Ang Diyos ang nagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng mabuting balita. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Muli, welcome po tayo sa ating online worship. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos at patuloy tayong nagpapasalamat sa Kanyang walang hanggang pagpapala. At tayo din po ay tumatanaw o umaasa na sa tamang panahon o pagkakataon ay loobin ng Diyos na tayo ay muli nang magkasama-sama, yung pwede na yung mga elderly, pwede na yung mga 21 years old below. Tunay po na nakakapanabik ang presensya ng bawat isa. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito. Muli kami ay biyayaan po ng karunungan na nagbubula sa iyo upang maunawaan ang iyong banal na salita. Amen. Tayo po ay likhang kawangis ng ating Diyos. Madalas po natin o may pagkakataon na atin pong naririnig ang mga linyang ito. Like Father, like Son. Pero syempre, di papatalo din ang mga nanay. Like Mother, like Daughter. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, o sa mga anak na naka-tune in sa ating pong online worship, pakitunghayan niyo saglit ang mukha ng inyong tatay o ng inyong nanay.
Na-confirm niyo po ba sino ang inyong kamukha? At kung sa mga magulang naman, napagmasdan niyo po ba ang mukha ng inyong mga anak? Sino ba ang kamukha? Kayo po ba na nanay o ang inyong mister? At hindi nga lang po nalilimitahan sa pisikal na naging kamukha po natin o ang inyong mga anak, maging sa mga attributes or mga katangian po ng inyong mga anak o ng mga anak ay may pagkakataon na nakukuha po nila ito. Kung ang mga magulang daw po ay sobrang sipag o masipag, ito ay magre-reflect sa kanilang mga anak. O kung ang mga magulang naman daw po ay ganito ang katangian, may pagkakataon na ito ay kanilang nakukuha. Hindi man po 100% or hindi naman talaga yung kopyang-kopya, pero merong similarities. Merong pagkakahawig. Kaya sa ating nga po, na pagbubulay ngayong umaga, ay ating pong pagbubulayan ang patungkol sa kung paano nga ho ba tayo naging kawangis ng ating Diyos. Sa paanong paraan po tayo nagiging kawangis ng ating Panginoon o ng ating Diyos na lumikha sa atin. Sabi nga po na tayo daw po, ang tao ay nilikha sa wangis o larawan ng ating Panginoon. Kaya sabi po sa ating teksto sa Genesis chapter 1 verse 26, maliwanag po doon na binanggit na tayo ay nilikha na kawangis o kalarawan ng ating Panginoon. Dahil siya po ang lumikha sa atin, ang lumikha sa sangkatauhan, at bilang siya po ang ating Diyos Ama, marapat lamang na nagre-reflect yung katangian o yung wangis ng ating Diyos sa kanyang mga nilikha o sa mga tao. Kaya tingnan ho natin saglit ulit yung ating mga kasama sa bahay. Pakisulya pa ng mga mukha o hindi man sa pisikal, no, ay sa kanila pong mga o sa ating mga ugali, sa ating pong mga kinikilos, nababanaan po ba o nakikita po ba ang wangis o ang larawan ng ating Panginoon. Ilang mga bagay po ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga patungkol sa wangis ng Diyos o yung mga bagay o mga katangian na dapat ay makita sa atin bilang kaniyang mga nilikha. Tayo nga daw po ang obra maestra. Obra maestra, tama ba? O masterpiece. Tayo din yung tinagurian Imago Dei. No? Tayo ay wangis ng Diyos. Unang-una, dapat po nasasalamin. Yan. Nasasalamin ang magagandang mga katangian ng Diyos. Nasasalamin daw po. Nakikita dapat ang alin, ang mga magagandang katangian. Mula po sa, sabi nga yung ating identity, yung identity ng Diyos, dapat ay nakikita din po sa kanyang mga nilikha. Sa lahat ng nilikha, ang tao po, o tayo ang may tuturing na tunay na kawangis ng Panginoon. Sabi nga po, we are called to be as image bearer of God. Ito po ay isang dakilang pribilehiyo. Isang pribilehiyo na nakakapagdulot sa mga tao ng dignidad, ng kagalakan, na andoon yung ating talagang katuwaan pag sinabing tayo ay kawangis ng ating Panginoon. Katulad ng Diyos, tayo po ay may katangian ng pagiging spiritual. Ano nga po bang ibig sabihin na pag tayo ay spiritual? Meron po tayong mga katangian na gawin ang mga kabutihan.
Nandoon po tayo, sabi nga, tayo po ay bilang mga espiritual na tao na nagmula po sa Panginoon, ipinagkaloob niya po sa atin yun, yung kanyang spiritu. At bilang kanyang mga nilikha, dapat iyon ay nakikita sa ating buhay. Naiisa pa buhay natin bilang tayo ay pinagkalooban ng spiritu ng ating Panginoon. Tayo din po ay merong katalinuhan. Sabi nga, we are intellectual. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang merong mataas na kapasidad na mag-isip, magdesisyon, at gumawa ng mga bagay na dapat sana ay mabuti. Dahil tayo yung merong katalinuhang ibinigay ang Panginoon, sapagkat ang ating Diyos Ama ay merong katalinuhan. Sapagkat siya ang lumikha ng mundo. Alam niya ang order, alam niya kung saan ilalagay ang bawat nilikha, at alam niya kung pang ilan. At ang tao nga, ay nilikha ng Diyos matapos siyang likhain ang lahat. Nahanda na ang lahat. Ganoon po katalino ang ating Panginoon. At ito din po ay dapat na nakikita sa atin bilang kanyang mga anak. At ang katalinuhan ay hindi nga lamang sumasaklaw sa tinatawag na academic intelligence. Ito po ay sumasaklaw maging sa ating pong kakayanan, pumili, mag-isip at magdesisyon ng merong katalinuhan. At another thing, tayo din po ay merong tinatawag na moral consciousness. Ano ba yung moral consciousness? Ang sabi po, pag sinabing moral consciousness, ito po yung the inner sense of what is right or wrong in one's conduct or motives. Sabi nga, impelling one toward right action to follow the dictates of conscience. Konsyensya. Kumbaga ito yung nagsasabi sa atin na huwag gawin. Na kapag meron tayong maling nagawa, yung ating konsyensya ay gumagana. Yung ating moral consciousness na hindi ito yung tama. Iyon ay ipinagkaloob ng Diyos. Yun yung katangian. Paano kung wala ng konsyensya? O walang moral consciousness? Kaya napakahalaga po yun. Na mabanaag o makita sa ating pong mga tao bilang nilikha ng Diyos. At pangalawa po, una ay masalamin ang magandang katangian. Pangalawa ay maging mabuting tagapangalaga. Maging mabuting tagapangalaga. Ito ay isa sa ating pong misyon. Maging mabuting tagapangalaga ng nilikha ng ating Diyos. Ang sabi nga sa ating talata, sinabi ng tao ang mamamahala sa mga isda, ibon, mga hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ang sanglilikha po ay pinagkaloob ng Diyos sa tao upang ito ay ating pangalagaan. Kaya kamusta po ang ating kapaligiran? Kaya nga sabi ko doon sa isang kanta, ay wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? Bakit? Matagal na itong kantang to. Sapagkat kung atin nga pong pagmamasdan ang ating pong kapaligiran o ating environment ay very polluted na o nasisira na. Bakit? Dahil hindi po tayo nagiging mabuting katiwala. Ang kalikasan, ang mga hayop, tayo po ba ay naging mabuting tagapangalaga ng mga ito? Kaya minsan, bakit nga ba nagkakaroon ng landslide? Bakit ba nagkakaroon ng mga malaking pagbaha? Bakit ba nagbabara ang mga drainage po? Bakit ba sobrang tindi ng init ngayon? Bakit po ba nakakalbo? Hindi ho ang ating ulo, ha? Bakit ba nakakalbo ang kagubatan?
Bakit ba namamatay? Ano ang sanhi ng pagkamatay ng mga maliliit na isda? Ano ang sanhi ng pagdumi ng ilog, ng dagat o ng karagatan? Ano kaya ang dahilan? Malinaw, ito ay dahil sa maling pamamahala ng mga tao o ng tao. Tayo, binigyan mo tayo ng authority ng ating Diyos upang ating pangalagaan, i-manage ang kanya pong yung nilikha niya. Subalit nakakalungkot, hindi ho nababanaag sa ating na tayo ay maging mabuting tagapangalaga. Ang ating Diyos, ang kanyang nais ay pangalagaan ang sanglilikha. Bilang kawamis ng Diyos, nais niya po na ating pangalagaan ang bawat nilikha at ito ay pagyamanin. Dapat meron tayong tinatawag na environmental consciousness. Dapat meron tayong awareness sa kung ano ba ang kalagayan ng ating kapaligiran. Ano ho ba ang nangyayari ngayon sa ating kalikasan? Bakit ho ba meron mga nangyayaring mga matinding mga pagyanig? O bakit ba nagkakaroon ng matinding pagbaha? Bakit nga ba? Sa simpleng bagay ay meron tayong magagawa upang pangalagaan ang nilikha ng Panginoon. Katulad po ng, halimbawa na lang, no, sa simple, yung mga pinagkainan, kung tayo ay nagbabiyahe, yung simple lang, maliit lang, balat ng candy, o bisayin yung chichirya. No? Bisayin, pag tayo sumasakay ng jeep sa mga nagbabiyahe dito, bisayin nga nakakainis o nakakalungkot na merong pagkain ay inihahagis na lang parang flying saucer. No? Inihahagis na lang sa bintana ng jeep. Nakakalungkot yun. Bisayin mga bata pa. Kaya nga dapat ini-educate ang mga bata. Bata pa lang, kung paano pangalagay in a simple manner ang ating kalikasan. Sa simpleng bagay ay meron tayong pwedeng magawa. Pero minsan nakakalungkot tayong mga matatanda ang hindi ho nakikitaan ng magandang halimbawa upang pangalagaan ang kalikasan. Dapat tayo po ay maging mabuting tagapangalaga. Kung ating pong aalagaan ang nilikha ng Diyos, tayo din naman ang makikinabang. Subalit kung ating pong pababayaan ang nilikha ng Diyos, tayo din naman ang mapeperwisyo. Huwag na tayo magtataka kung bakit merong mga matinding pagbaha. Bakit may mga landslides? Bakit nakakalbo ang ating po kagubatan? Bakit po masyadong matindi ang init na ating nararanasan? Yung mga climate change. Bakit nga ba? Baka tayo po hindi nagiging mabuting katiwala ng nilikha ng ating Diyos. At hindi nababanaag yung wangis ng Diyos na maging mabuting tagapangalaga. At pangatlo, nais ng Diyos na magkaroon po tayo ng ugnayan, maganda at maayos na ugnayan sa sanglilikha. Ang sanglilikha po o ang creation ng Diyos ay magkakaugnay. Totoo po yun. Magkakaugnay ang bawat nilikha ng Diyos. Yung tinatawag na relational aspect. No? Kung bakit nilikha ng Diyos ang kalikasan, kasama ang mga hayop, lalo na ang tao, nilikha ng Diyos ang tao. Nilikha niya ang may buhay man o wala para ipakita ang kaugnayan sa isa't isa. Yung interconnectedness, no? Paano kung wala ang mga hayop na pwedeng kainin? O kung wala ang mga gulay, walang isda, walang prutas, paano kaya tayo mabubuhay, no? Paano kung walang mga puno? Alam naman natin ang puno. Ano bang binibigay ito sa atin? Nagsusupply ito ng oxygen.
Paano kung wala ng mga puno? Wala na tayong masisilungan. Walang masisilungan. Walang makakanlungan ang mga ibon o ibang uri ng hayop. Na kaya po tayo na bilang mga nilikha ng Diyos, ang tao, ay dapat nating pangalagaan. Meron hong kaugnayan ang isa't isa. Hindi ho mabubuhay ang tao kung wala ang kalikasan, kung wala ang nilikha ng Diyos. May kaugnayan ang kalikasan at ang mga tao. At higit doon, meron din tayo kaugnayan sa isa't isa. Sabi nga po, man is a relational being. May kasabihan tayo, no man is an island. Human beings necessarily depend on one another. Totoo yan. Tayo ay nakadepende o kailangan natin ng isa't isa. Aminin ba natin o hindi? Walang mabubuhay na mag-isa. Kaya nga ho nilikha ng Diyos, no? After na likhain si Adan, nilikha naman si Eva. Kasi kung si Adan lang mag-isa, parang kulang. Kaya nilikha si Eva upang makita ang kaugnayan nila sa isa't isa. Tao sa tao. Hindi ho nilikha si Eva para maging katulong ni Adan. Ibig sabihin, katuwang. Nagtutulungan. Nagtutulungan. Hindi ho nilikha sina Eva at Adan nang wala lang, kundi meron ito malalim na kahulugan. Maging sa ating pong kapanahunan, no, mga kapatid, mahalaga po na madama natin ang kaugnayan sa isa't isa bilang isang tao. Sa maraming aspeto ng ating buhay bilang tao, mahalaga po yung ugnayan natin. Halimbawa na nga lang, kung meron kang problema, matindi, mahirap pong mag-isa. Mahirap po na sasarilinin natin lahat. Dapat meron tayong masasabihan. O doon papasok yung ating ugnayan. Hindi mo na pwede sabihin lang sa sarili mo. O pwede naman, pero hindi palagi. Mahirap na pagka sarili lagi natin ang ating kakausapin. Kaya napakahalaga, nais din ng Diyos na makita yung kahalagahan ng isa't isa. Yung ugnayan. No? Ito man ay sa loob ng pamilya. Napakaganda yun. Dapat merong ugnayan. Hindi pwedeng kanya-kanya. No? Hindi pwede yun. Kaya nga minsan sabi, mas maganda daw, maliit lang ang bahay, yung nagkakakitaan. Pag daw masyadong malaki ang bahay, no, hindi masyadong magkakitaan. Bakit? Eh siyempre, maraming lugar na pwedeng puntahan. Nawawala ang ugnayan ng bawat miyembro ng pamilya. Kung malayo man, kung meron tayong mga kapamilyang nasa ibang bansa, siya, nandiyan ang technology. Lalo na sa pagitan ng magulang at ng anak o ng mag-asawa, kailangan po ang ugnayan. Sa trabaho, kailangan ng ugnayan, maayos na ugnayan. Kaya nga lagi sinasabi ni Baloy Balibiran sa Leaders, be a blessing in the workplace today. Kasi bakit to? Pag tayo ay mabuti o maayos na ugnayan sa isa't isa, tayo po ay nagiging pagpapala. Nais din ng Diyos na meron tayong magandang ugnayan, lalo na sa loob ng iglesia. O tayo bilang mga mananampalataya, tandaan po natin, tayo ang iglesia. Pag sinabing iglesia, it's not a building. Hindi po structure. Tayo pong lahat. Kaya napakaganda, may maayos na ugnayan. Kasi kung walang maayos na ugnayan,
wala tayong ma-accomplish. Kaya po yun ay nais ng Diyos, pinapaalala sa atin. At lalo na nga po sa malaking grupo, sa komunidad na ating kinabibilangan. Napakahalaga ng mga tao, lalo na ang mga leaders ng ating bansa, ay merong maayos na ugnayan. Subalit, mga kapatid, ang magandang ugnayan ng sangnilikha ay nasira dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, nagiging makasarili ang tao. Nasisira ang kalikasan, ang ugnayan ng tao sa kalikasan, nasisira. Bakit? Kasi mas inuuna ng tao ang kanyang sariling kapakanan. Then, nasisira na ang kalikasan, wala tayong pakialam. O di kaya sa tao, nasasaktan na natin ang ating kapwa. May mga tao na talagang pilit na ibabagsak ang kanyang kapwa. O, kung mahilig kayo manood sa YouTube, yung mga vlogger, minsan nakikita yung mga post nila, meron daw nagre-report. O minsan ay may mga tao na nawawala yung kanilang account. Bakit? Intentionally, may mga tao talagang gano'n. Yun ay bunga ng kasalanan. Subalit, ano po ang nais ng Diyos? Nais po ng Diyos na tayo po ay maging kawangis niya, makita ang wangis sa paraan ng ating mabuting pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Tayo man po ay may naman ng kasalanan, kana kanan. Subalit ang biyaya ng Diyos ang patuloy na nagpapaalala sa atin at tumutulong upang mapanatili ang magandang ugnayan. Mga kapatid, sa umagang ito, ating pong pagnilayan at pagbulayan ng salita ng Panginoon. Tayo po ba ay nanatili o nagpapatuloy na nagiging kawangis ng ating Diyos? Nakikita po ba sa ating mga buhay o sa ating mga sarili ang mga magandang katangian ng Panginoon? Tayo po ba ay nagiging mabuting tagapangalaga at tagapag-ingat ng kanyang nilikha? At tayo po ba ay nagkakaroon ng maayos na ugnayan sa kabuuan ng nilikha ng Diyos, lalo na sa ating kapwa? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa aking hatiin ang tinapay, gaya sa pampangibahaginan, sa salita'y aking natagpuan. Ikaw ang kalaging nabubuhay, ang katotohanan, basbasan mo, tulad sa tinapay ng mata mo. Nasang kalayaang buhat sa iyo, ang kabayapa ay kakamtin ko. Amen. Pinakamamahal na mga kapatid,
Sa komunyong ito ng hapunan ng Panginoon ay ating alalahanin na kanyang inibig tayo at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa ating dinadaig ang buong iglesia na binili ng kanyang dugo sa kanyang pangalan. Ay inanayahan dito ang mga pinanganganak na muli at lumalakad ng karapat-dapat sa harap ng Panginoon upang makisama sa komunyo ito ng katawan at dugo ni Kristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabi siya ipagkalulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang saro ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sapagkat tuwing kakain kayo nitong tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa sarong ng Panginoon nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat nating siyasatin ang ating mga sarili, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, maraming salamat muli sa pagkakataong ito na kami ay dudulog sa iyong banal na hapunan upang tanggapin ang elemento ng iyong katawan at dugo ng aming Panginoon Jesus. Kami iyong pagindapanin upang aming maranasan ang kalakasan at pagpapala sa aming pananampalataya. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong itaas ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon at ang sabi po sa kanyang salita, "Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti, mag-ibigan kayo ng parang tunay na magkakapatid, pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo." Ating pong tanggapin ang simbolo ng katawan ng ating Diyos. Ating pong itaas ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi po sa kaniyang salita, "Ang Diyos na nagpatibay sa amin at sa inyo na sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin, tinatakan niyang niyakapin at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang katunayan at katuparan at tutuparin niya ang kanyang pangako." Ating tanggapin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa gabay at kaligtasan sa kabila ng maraming pagsubok na hindi mo kami pinababayaan. Sa araw na ito, Panginoon,
ay aming ipagdiwang ang banal na hapunan at ang mga simbolo ng banal na dugo at ang tinapay, O Diyos. Naway pupusin mo kami na iyong banal na espiritu upang makamtan namin ang kalakasan ng aming pananampalataya at katatagan ng buhay espiritual. Ito ang aming pasasalamat, pagpuri at pagsamba sa pangalan ni Kristo. Amen. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang durangawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Mahal naming Ama na nasa langit at lubos na makapangyarihan sa lahat, tunay pong kayo lamang ang dakilang tagabigay ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa amin. Na kahit sa panahon ng kagipitan ay patuloy pa din kayo nagbibigay ng aming pangangailangan. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng pagpapala, tanggapin po ninyo at basbasan ang mga kaloob at naway maging instrumento ito sa pagpapalawig ng inyong banal na ebanghelyo. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihan na pangalan ni Jesus. Amen. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay kumilos upang gawing isang bagong nilalang kay Kristo ang bawat tao at ang buong daigdig na maging kanyang kaharian kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay nagahari. Ang kaharian ng Diyos ay naroroon kung saan ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay ibinabahagi. Ang pagpapagaling ay ibinibigay sa mga may sakit, ang pagkain ay ibinibigay sa nangagugutom, ang liwanag ay ibinibigay sa mga bulag, at ang kalayaan ay ibinibigay sa mga bilanggo at inaapi. Ako'y nangako, Jesus, laging maglilingkod. Masdan ang aking kilos, aking mananakot. Ako'y di matatakot sa pakikihamok. Walang sinak ang loob kung kita'y patnugot. Nais kong kapiling ka sa tuwid-tuwi na tuksong ng hahalina. Naririnig ko pa kaaway ko'y lagi na ako'y binabaka. Jesus, ko'y lumapit ka, agawin sa sala. Tulutang pakinggan ko ang pangungusap mo. Malagpasan ng tuksong hilig na pangmundo. Sabihin totoo sa pusong silakbo ay makinig sa iyo, gabay ng diwa ko. Pangako mong matibay kung sundan kang tunay. Langit mong tahanan, pala
Salamat o Diyos sapagkat kayo ang makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang siyang lumikha ng sangkatauhan. At higit sa lahat ay kayo ang lumikha sa amin na iyong kawangis. Salamat Panginoon sa pagbibigay niyo ng buhay. Salamat Panginoon sapagkat patuloy mo kaming pinapaalalahanan na kami ay dapat na iyong maging kalarawan, na iyong maging kawangis, Panginoon. Tulungan niyo kami na masalamin sa aming mga buhay ang mga magandang katangian na meron kayo, aming Diyos, bilang iyong mga anak. Dalangin din namin, Panginoon, na kami bilang iyong nilikha ay maging isang mabuting tagapangalaga ng sangnilikha, ng mga bagay na may buhay at wala, mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami na magkaroon ng malalim na malasakit at pagmamahal. Ganon din, O Diyos, ay tulungan mo kami na magkaroon ng tama at maayos na ugnayan sa kabuuan ng iyong nilikha, lalo na, Panginoon, sa aming kapwa, ng iyong nais ay maranasan namin ang buhay na magkakaugnay, buhay na kung saan, Panginoon, ay nararamdaman namin ang kahalagahan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay mahal mo, ang mga tao ang sangkatauhan. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Kaya ang aming panalangin, Panginoon, habang kami ay nabubuhay sa mundo, patuloy nawa na aming magampanan ang iyong nais, ang tungkulin na ipinagkatiwala mo sa amin. Tulungan mo kami na lalo naming pahalagahan at pangalagaan ang sangnilikha. Salamat, Panginoon, at dalangin din namin sa amin pong buhay, sa mga araw na lilipas, sa mga araw na muli naming haharapin ang iyong pagpapala, ang iyong pagsama ay patuloy po naming maranasan. Muli niyo kaming gabayan, muli niyo kaming samahan, Panginoon. At dalangin namin na sa bawat araw, ang iyong wangis, ang iyong larawan ay mahayag sa aming mga buhay bilang iyong mga anak. Muli, Panginoon, ang iyong dakilang pagpapala, ang iyong pagsama sa amin, ang pangunguna ng banal na Espiritu, ang iyong banal na presensya, ay patuloy at patuloy na sumaamin nawa. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen.
mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Manatiling kawais ng ating Diyos. Sa Diyos ang papuri.